Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon sa Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinhaga ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nalasik ng mabuting dindi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at nagkasik ng masasamang damo sa tribuhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya lumapit ang mga alipin sa puno ng sampayan at sinabi dito, "Hindi po ba mabuting dindi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may nagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Wag," sagot niya, "baka mabulok pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani sasabihin ko sa mga dalawang-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong magbibis-bibisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong ipunin sa aking kamali." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado at ikalating-anim na linggo sa karaniwang panahon at ating pong binubulita ngayon ang kabisahan ni San Joaquin at Santa Ana, ang mga magulang ng Mahal na Birhen Maria, lolo at lola ni Jesus. Ating pong munang balikan ang ilan sa mga salitang ibinigay sa atin ni Jesus sa pamamagitan ng mga mabuting balita na ating narinig sa loob ng linggo ito, saan tayo rin po ay nakaranas ng mga pagbagyo, pagbaha, dulot ng mga dumaang bagyo sa linggong ito. Noong Lunes, matapos na siya ay lapitan at tingnan ng mga Pariseo, ng mga eskriba ng palatandaan, at sinabi niya na walang tanda ay bibigay sa inyo. At sinabi niya, lahing masama at di tapat sa Diyos. Lahing masama at di tapat sa Diyos. Yung patuloy na pagduda, patuloy na tanggihan si Kristo ay tinuturi na masama. At Martes, ang pahayag naman sa atin sa tulong ni Maria Magdalena. Kaya si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." Maganda ng Lunes, kaharap na nila si Kristo, pero hindi pa rin nila nare-recognize. Ngayon, si Maria Magdalena, habang siya ay nalulungkot doon sa kinalilingan kay Kristo, nakita niya kung kaya ipinahayag niya sa mga alagad na nakita ang Panginoon. Noong Miyerkules, binigyan tayo ng isang matinding pangungusap ni Jesus para pukawin ang ating po mga isipan, at ang sinabi niya, ang may pakinig ay makinig. Sana nga, maganda natin na makinig tayo. Minsan kasi nakikinig tayo, pero hindi talaga tayo nakikinig. Yung mayroon kasi tayo pinipili na kung ano lang ang gusto natin pakinggan, kung ano lang yung babagay sa atin, pero pag kontra sa atin, hindi natin ito papakinggan. Kaya nung Webes, ang sabi naman sa atin, paano kayo
sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tenga. Kahapon Biyernes, sa pagdiriwang namin ng kapistahan ng Apostol Santiago, pinaalala sa atin ni Kristo na sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Sino man ang gustong maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. At ngayon, sa pagtatapos ng linggong ito, pinapaalala sa atin na pagdating ng panahon, titipunin ang mga damo at mag-iikis-ikisin upang sunugin. At ang trigo naman titipunin sa aking pamali. Sa pagdiriwang din natin ngayon ng pagpagulita ng kapistahan ng San Joaquin at Santa Ana, Lolo at Lola ni Jesus, maganda rin na mapaalalahanan tayo na paano nga ba tayo nabuhay o nabubuhay sa panahon nito. Yung reality po na mayroon po masama at mabuti sa mundo nito. Merong good and evil. Pero sabi, malinaw naman dito, isa na nagiging tanong din natin kung bakit hinahayaan ng Diyos na mabuhay ang masasamang tao. Bakit nilikha ng Diyos ang kasamaan? Malinaw sa ating pagdero ang sagot, hindi ito nilikha ng Diyos. Lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti. Saan galing yung masama? Sa kaaway. Pero bakit hinahayaan ng kapwa mabuhay, kapwa magkasama sa mundo ito? Dahil may panahon para sa paghuhusga. May panahon na pag-iwalayin ang damo sa trigo. Sabi nga dito sa talinaga, hayaan na lang sila. Pagdating ng araw, pag-ihiwalayin naman sila. Pero ngayon sa punto nito ng ating buhay, sa estado ng ating buhay, sa tingin po ba natin, paano ba tayo nakaka-influensya? Nakaka-influensya ba tayo maging mabuti ang ating kapwa? O nakaka-influensya tayo na maging masama ang ating kapwa? Dahil ito ay posisyon din naman natin. Kahit wala kang gawin, minsan po, wala tayong ginagawang masama, pero wala tayong ginagawang mabuti. So kapag walang ginagawang mabuti, mapapabilang tayo sa masama. Pero ngayon, mga lolo at lola, sa tingin po ba, nasa ang panig kaya tayo? Pupunta ba tayo sa damuhan o sa triguhan? Sa kabila ng ating mga ginagawa, sa pag-araw-araw natin pagsisimba, pagdedibosyon, tayo ng mga miyembro ng mga ministries and organization, maging sa online, huwag tayo mag-expect o mag-demand na dahil taong simbahan tayo, ay mapupunta tayo sa triguhan. Kasi ang laging titingnan, ano ang ginagawa natin sa buhay sa mundo ito. Minsan po, mapapaisip ka rin, bakit ang mga lolo-lola mas malapit sa mga apo? Tingin po. Bakit mas malalapit ang lolo at lola sa mga apo? Mas close sila sa mga apo at lolo at sa mga apo kaysa sa mga anak. Isa sa na-observe ko, kasi nung kabataan ng bata, hindi niyo nalagaan ang inyong mga anak. Kaya bumabawi kayo sa mga anak ng anak ninyo. Nakukuha niyo. Diba? Yung mga bagay na hindi niyo na ibigay, kasi dati, talagang trabaho, wala nang mga sa anak mo, lumaki na yung mga anak mo, then nagkakal ka,
hindi mo na sila maalagaan. O sinong inaalagaan? Mga apo. Doon ka bumabawi. Pero hindi pwede maging gano'n ang trend. Na close ka sa apo, hindi ka close sa mga anak. And then, darating ang panahon, naharap tayo sa Diyos, hindi tayo makaganto. Nahihirapan tayo. Kaya gawa lang sa panahon ito, habang may oras pa, tiyakin natin, is makahabol man lang tayo konti at makapaglaan, makapaggabay sa inyong mga anak nang sa ganon, hindi rin sila mapahamak at tulad ng mga. Amen?